Magandang hapon po sa inyo lahat and welcome to Sports Corner PH Interviews. Kasama po natin na yung hapon. Masasabi natin, isa sa mga panibagong muka ng sport na paddle, and just recently, she has achieved her best ranking yet. She is now the number 6. Kung Asian Pacific Paddle Pro Tour ang pag-uusapan, I'm referring to our special guest, no other than Miss Jessica Aga or Attorney Jessica Aga of the Philippine Paddle Association. Attorney Jess, magandang hapon po at welcome to Sports Corner PH. Magandang hapon, Gam. Thank you for inviting me. Thank you. First off, salamat po at pinaunlakan niyo po ang aming invitation to guest in our Zoom interview po natin. It's just basically your life, about your sporting career, and of course, other things na gusto natin pag-uusapan. And the main topic nga, is, of course, achieving the best rank so far, top 6 sa Asia Pacific level. So, kumusta na po kayo, Attorney Jessica? Ano bang pinagkakabalaan mo sa ngayon? Lalo na of course, bumabalik ka na full-time sa sports. Pero meron tayong istorya dyan kung bakit siya bumalik ng full-time sa sports. But, kamusta ka na yun? Okay naman. Ngayon, actually, like kakasabi mo lang, full-time ngayon sa sports. Actually, nagsimula lang ulit ako mag-decide na mag-full-time this year. Kasi the past 4 years, full-time working ako as an in-house lawyer. But in 2022, nakita ko sa Instagram may mga tennis players na sumubok ng paddle. Alam ko kaka-introduce lang sa Pilipinas noong 2022. So, naging interesado ako kasi nakita ko na doubles siya and madaming volleying. Which, kasi ang background ko sa tennis, I was more of a doubles player. I played singles and doubles nung juniors up until college. Pero mas komportable ako sa doubles. So, naging curious ako sa paddle. In 2022, nagsimula ako mag-try maglaro a few weeks. Tapos bumalik ulit ako noong 2023, mas consistent na, parang at least once a week ako naglalaro. Nagsimula din ako magsumali ng mga national tournaments last year noong 2023. And then nagsimula tong Asia Pacific Tour, yung international tour dito sa Asia, last November. So, trinay ko lang, ayun, okay naman, nag-semifinal sa Women's Pro. Tapos pagkatapos nun, nag-decide ako na parang mas gusto ko siya seryosohin ulit kasi parang may pagkakataon ulit na makabalik sa sports. So now mas paddle ang focus pero nandyan pa rin ang law. I also do entertainment and sports law. So, yun, at I'm trying to balance paddle and law right now. Oo, importante talaga, of course, hindi lang yung sports, kundi yung profession nyo as a lawyer. But let's talk Yes. about that later on. By the way, si Attorney Jessica po was among the panelists doon sa Play It Forward All-In Discussion dyan sa Makati kahapon lamang. Siguro can you divulge to us yung insights, lalo na doon sa mga topics of discussion niya with regards ka sa inclusivity, gender equality sa sports, para at least more Filipinos can engage into sports, whether kung anong gender preference, kung anong classes ka nang galing, and ano yung of course yung mga natutunan nyo dito sa event na yon. Yes. I was invited by Play It Forward through the Philippine Paddle Association to represent and to speak as an athlete. Along with me, sa panelist were also Patricia Hizon, sportscaster, and then we also had a rugby player, a AC national Sal rugby player, AC a Salwan. yes, season 1 president ng association nila. And then UP Dragon Boat head and an SK chairman yesterday also, all talking about inclusivity, diversity. Basically just the conversations na ano yung issues na hinaharap pa rin natin today sa sports, kanya-kanyang perspective, but also parang the conclusion was obviously we have a long way to go in terms of inclusion and diversity when it comes to hindi lang gender, pero culturally also, religion, also which included the conversation about the LGBTQIA plus also. So nagka-conversation lang about
yun, we need athletes and all stakeholders sa sports, everyone in the sports community, kung pwedeng mas mapag-usapan and maybe create policies and more just more support in terms of being more inclusive then. So I was part of the panel na we had a 1 hour conversation just talking about that. And then nagka-keynote din sila, which included Akiko Thompson and also yung Gila's women's basketball coach. So I was happy to be a part of that also kasi ngayon nakakabalik lang din sa sports. It's nice to be involved off court also. So ayun po. Okay. Si Attorney Jessica is among the few lawyers na into sports na rin. And yung family mo is into sports na rin. Well, obviously, siya po ang anak o daughter, unika iya ng ating obstacle sports president, Attorney Al Aga. Shoutout po sa ating kaibigan natin, si Attorney Al Aga. Then your brother mo, si Noel Aga, is also the president of Jump Rope Association po natin. Pero Yeah. sa tatlong ito, ang pinaka kinahihiligan mo na ngayon na sport ay paddle talaga. Lalo na Yes. minsan nagka-partner si Attorney Al, si Noel at one point sa isang tournament dyan sa Hong Kong. Yes, yes po. Actually, obstacle sports, mas si Noel and dad ko po talaga ang involved. Ako po kaya napunta sa paddle kasi dati po akong junior national tennis player po natin. So from 7 years old to 22 years old, active po ako sa tennis talaga. Paddle is tennis and squash combined. So dikit siya sa background ko, which is tennis. Kaya mas racket sport talaga ang preference ko din. Pero yes, si dad ko po, tsaka si dad ko po, tsaka si Noel, nagpa-paddle din sila aside from obstacle and jump rope din. Okay. Siguro kwentuhan namin sa inyo muna yung inyong tennis career kasi nakailang beses ka nag-represent sa iba't ibang mga national, international competitions before. Nag-achieve mo pa yung rank number 1 dito sa Pilipinas sa juniors. That was way before nung bumalik ka na sa sports eh. So, Yes. baka pwede nyo bigyan ng konting background about sa inyong tennis career and being part of our national team sa junior side ng tennis. Yes po. As a junior sa tennis, yes, tama po sinabi nyo. I reached the number 1 ranking po for juniors. Nagsimula po ako 10 and under hanggang so po 10 and under, 12 and under, 14, 16, and 18. Nirepresent ko po ang Philippines sa national tournaments abroad for 14 and under and 16 and under. Yung Junior Fed Cup po, yung tawag dun sa 16 and under. And I also competed in the International Tennis Federation. Nagka-ranking po ako, highest ranking was 288 internationally po for juniors. And then because of that, nakakuha po ako ng scholarship maglaro sa States po, sa Northern California, sa Santa Clara University. So naglaro po ako for the school for 4 years and they gave me a scholarship to play. Pero Um, naglaro ka sa USNCAA? sa US po. Okay. Yes. For Ay, college po, dun po ako nag-college at naglaro. Opo. alright. Pero, of course, sa kasikatan o of course, sa limelight ng iyong career, kinakailangan magkaroon ka ng break muna dahil of course, importante mag-focus ka sa academics. Pero bakit ka din desisyon na magpahinga ka muna sa sports, i-pursue muna ang different field like ikaw, alam mo naman, ang tinatawag ninyo yung law profession. Kaya nakapasa ka sa bar exam, nakapag-masters ka sa law school, with relation sa inyong entertainment and of course sa sports law. Kaya nga, Alos, sabi mo doon sa Play It Forward All In, mahigit isang dekada ka magmula nung uli ka naglaro ng tennis o kahit anong sport para sabihin natin i-pursue mo ang iyong law profession sa ngayon. Baka pwede niyo magbigay ng kwento about it. Yes po. Actually po, nung senior year ko nung college, nag-iisip ako kung susubok pa ba akong lumaban as a professional tennis player.
Pero sa dami din po ng magagaling and alam po natin kung gaano kahirap din talaga magka-career sa tennis. Ngayon po si Alex Ayala doing very well and ang galing po talaga. Ang hirap po marating nung ganong level. I felt hindi po ako naaabot sa ganon kahit sa doubles po. At some point kinonsider ko po yung doubles pero parang hindi na rin po. So nag-decide po ako to pursue another dream kasi yun nga po, dad ko din po, abogado, which was also another dream of mine ever since bata po ako. So naisip ko po mag-focus na sa career na mapapractice ko po longer. Akala ko po at that point siguro wala na akong future sa sports. Focus na ako sa ibang pangarap which was law school. And nung nag-law school po ako, mahirap po kasing mag-balance ng sports habang nasa law school kasi po medyo 24/7 po talaga na nag-aaral at nakafocus po talaga na makapasa sa law school and yung bar exam po. So that took me 5 years. Pero actually po also another story in terms of tennis and law school combined. Nung 2017 po, third year law school student po ako. Naglaro po ako ng UAAP for Ateneo. Nagkabagong ruling po nung year na yon na pwede po ang mga postgraduate students mag-represent sa UAAP. And ang maximum age at that time po was 25. So sakto po 25 ako noon. And for playing years lang po ako sa US. Dito po sa UAAP, allowed po ang athletes na 5 years. Kaya nasakto pong nakalaro pa ako ng UAAP tennis. But that was 2 months lang po. After that, hindi na po ulit ako naglaro. So yun po, medyo nag-focus po sa career outside of sports and medyo nakukuha po din talaga yung oras sa law kasi kakadami pong hours of studying. So, napunta po doon talaga yung focus up until nag-masters din po ako sa US. I took entertainment law nung pagkatapos ko po pumasa ng bar. And then after that, nagtrabaho po ako as legal counsel in-house po sa CNN Philippines. And then after that po, nag-legal counsel din po ako sa production company ni Eric Mati and Don Don Monteverde. Kasi entertainment din po ang focus ko. So, yun po yung ginawa ko up until this year po. So, Oh, yun. so more focus na yun doon sa entertainment, yung mga kumpanya related sa entertainment, yung mga film Opo. production. Nabanggit mo nga, dati ka abogado ng CNN Philippines, which si Atty. Aga is one of the O's nga doon sa Batas et al. Napapanood Yes, ko oo nga nga po doon. eh. Hindi nga po kami nag-abot sayang, pero nung pagkatapos ko po sa CNN Philippines, biglang nagka-show din nga po siya doon. Opo. Oo. And then, nabasa ko at narinig kita doon sa opening statement. 2022 or 2 years ago, ka nag-umpisa na magpadel. Because Opo. of course, maraming mga dating mga players sa tennis, nagta-transition lang either sa paddle, may iba, nag-transition na sa pickleball na kino-cover ko na rin. Minsan, sa Pilipinas na meron din yung ilang mga soft tennis players na naglaro din sa paddle o di kaya sa Opo. pickleball. So, how was your first try, experimental phase on getting involved in sports again? Pero sa paddle naman, and siguro, andyan pa rin yung rush na matagal ka naglaro ka at nagpapahinga pero mukhang ginaganaan ka na ulit at your 30s, siyempre, na maglaro ka ulit sa sports. And what is your process nga pala or transition nga pala from, of course, matagal ka nag-ayay ito sa sports, yan, bumabalik ka na sa paddle. Opo. Actually, I took it slowly po. Parang nung nagsimula akong mag-paddle, in-enjoy ko lang talaga muna kasi na-miss ko lang din magka-sport. So, at the beginning, parang more for fun lang siya. Kasi nga, mas doubles player ako nung tennis before. So, ang paddle kasi mas volleying siya. A lot of volleys. So, yun po, parang medyo yun po ang favorite shot ko nung tennis before. Kaya komportable po kagad sa akin ang paddle. Tapos idagdag din po yung challenge na may mga walls po and glass sa paligid, which is something very new po since wala namang ganon. Parang squash and tennis combined. Parang na-challenge din po ako na may bagong
sobrang bagong matututunan na hindi ko po talaga alam paano before. So yung combination po ng expertise ko and something very new, parang na-hook po talaga ako sa paddle. So nung 2023 po, I won the first tournament I joined po, nag-champion po ako. Tapos medyo na-miss din po yung feeling ng nagko-compete kasi hindi mo rin po yun mahahanap kahit saan. Iba din po yung feeling pag nagko-compete ka sa sports. Hanggang sa slowly po, nagtuloy-tuloy hanggat mas nagugustuhan ng mas nagugustuhan. Hanggang ngayon po, parang mas sineseryoso ko na po siya ulit. And you mentioned also na hindi ka pa full-time sa paddle nga dahil ngayon lang taon ka lang sineseryoso na Ah, makapag-compete internationally sa sport na ito. And within the ah. 2 years, starting noong nag-umpisa ka sa paddle, ano mga achievement? And nabanggit mo na siguro yung mga achievement na nakuha ninyo. Pero, of course, iba talaga pakiramdam, iba talaga ang feeling na ma-representa mo muli ang bansa natin sa international competitions. Baka nasasanay ka na ba doon? And balita ko, nag-semifinals ka doon sa APPT sa Hong Kong recently. So congratulations sa Terry Chess. Ikwento You. mo. Bigay niyo sa Thank you. Opo, actually yung first puro national tournaments po na local yung sinasalihan ko last year. Nanalo po ako ng 4 na titles po ata last year. Kaya nung nakita ko po na may Asia Pacific sa Bali nung November, parang na-miss ko nga po mag-represent ng country and mag-compete abroad. So sinubukan ko po and nag-semifinals po ako doon. After that, doon ko po na-decide na parang gusto ko po talaga mas magtrabaho para makarepresent ng country more. So this year po, sumali din po ako sa Vietnam APPT, which nag-champion po ako sa Mixed Pro with another Filipino po, si Joseph Serra. Number 10 po siya ngayon sa lalaki sa professional APPT tour. Tapos ito nga pong nabanggit nyo na Hong Kong, nag-semifinals po ako sa women's professional and sa mixed professional po. Actually next month po meron din po ulit sa Thailand naman. So ito po ang focus ko actually this year, sumali sa Asia Pacific Paddle Tour. Yun po. Okay, with the help of the coaches and even yung mga partners ninyo sa either sa women's, o di kaya sa mixed doubles, nagiging constant ba yung improvement sa skill, sa mindset, sa techniques, and even yung mga ibang mga aspects, physically and mentally, especially during training nga for a certain international competition or local circuit. Kasi meron pang nationals this coming April, nasasalihan mo. Pero gusto natin Yes. pag-usapan yung improvements muna. Yes po. Actually, slowly natutuwa po ako na nakikita ko nga pong may improvements. Kasi last year po, medyo kahit paddle ang laro, somewhat tennis pa rin po medyo ang nagiging tactic sa court, which is very different po. Lagi nga po nila sinasabi na kailangan i-remind ang tennis players na iba ang paddle sa tennis. Kasi although similar po yung palo, very different po yung style of play. Sa paddle po, mas control po talaga siya and patience. Parang sinasabi po nila, mas importanteng maibalik mo ang bola kesa patayin ang bola. Which sa tennis po kasi, di ba, pag medyo umangat na yung bola, parang ang instinct is mag-power play na. Pero ito pong sa paddle, slowly may mga ina-unlearn po ako na natutunan sa tennis na with the help of international paddle coaches po, kasi ngayon po nagtitrain ako with sa Manila Paddle Club, meron po silang foreign coaches na matagal na po talagang nagpa-paddle. So with that po, natututo akong mas paddle ang laruin. And yun din po yung partners, playing with different partners, natututo ka din po from them kasi yun nga, since bago pa din po yung sport dito sa Pilipinas, nag-a-adjust pa rin po ang madaming players, lalo na tennis players sa larong paddle. So excited po ako na this year, mas tingin ko po mas paddle na po yung laro ko with the help of coaches and other players po. And of course, mag-successful ka talaga, Attorney Jess, because you're now reaching the, sabihin natin, all-time high rank sa ngayon. Yung makaabot sa top 10, in particular, top 6 sa APPT, although meron pang ongo o meron pang upcoming competition sa Thailand.
what's your reaction? Ano ba yung nasa isip mo nung nabasa mo ang balita na top 6 ka na raw sa Asia Pacific level? Or baka sabihin natin, malay natin baka makaabot ka sa top 500 players in the world. Hmm. Opo, actually sobrang nakaabang po ako nung lalabas yung ranking kasi goal ko po talaga maging top 10 and hopefully po kayanin din na top 5. Nakafocus lang po talaga sa laro kaya tuwang-tuwa po ako nung lumabas yung ranking kasi syempre pinaghirapan po natin yan. So excited po ako to see how far I can go po sa paddle and ang goal din po eventually is sa International Paddle Federation po na tournaments mas sumali. Kasi mostly nasa Europe po ata yung competition nun, which high level po kasi matagal na ang paddle sa kanila. Pero one step at a time, ngayon po nakafocus ako sa Asia Pacific and hopefully umabot po sa international din na ranking. And what's your reaction of your dad, your mom, and of course si brother mo, si Noel, nung nalaman mo na nakaabot ka na sa top 6 sa Asia Pacific? Ano, of course, yung support system ng family at friends na maasahan talaga pagdating nga sa support. Sobrang proud po sila, nakakatuwa po yung support nila. Actually, pagkatapos po nakita yung ranking, lahat po sila nag-share sa mga Facebook at Instagram po din nila na top 6 na po. Full support po talaga yung family when it comes to sports and actually anything naman po na maging dream din po namin. Sobrang supportive po yung parents namin ni Noel. Kaya ito pong bumalik ako sa paddle, 100% support po yung buong family. Opo. Okay, bagitin ko na rin. Sorry, nakalimutan na mislook to. Na-overlook ko. Si Atty. Aga, bukod sa obstacle sports, is into throwing nga pala. Executive Yes Director po po. siya ng 5 throws for all. So, apart nga dito sa APPT sa Thailand, kailan mo muna yung APPT Thailand po, Atty. Jess? Kailan po? Sa Kailan po? May 10 to 12 po. Ang, Okay, May 10 to 12. So, before that, opo. sasali ka sa nationals? Meron ata nationals Opo. sa Philippine Paddle Association. Meron po. Sasali po ako sa May 4 naman po yun. Oh, Opo. okay, so sa advanced category. And then what else? Ano Opo. pa mga iba pang competitions? Ano ba ang nilook forward na mga goals or expectations dito sa mga upcoming competitions? This year po, after Thailand, meron din po sa Bali naman po yung susunod na APPT. Sa June naman po ito. And then after that, wala pa pong exact dates, pero meron din pong APPT na parating sa Singapore, Japan, and Dubai po. Lahat po yun this year. So baka po ang plano po is salihan po ang APPT para matignan din po kung aabot po sa masters ng APPT this year based on the ranking. Yun po yung plano muna this year, APPT po. Pero ang goal din sa inyo, aside from APPT, is to play sa mga international competitions in the future? Yes po. Actually, sumali po ako ng isa last month po ata sa Dubai International Paddle Federation. Partner ko po doon si Alena Don Magpantay, yung president po ng Philippine Paddle Association. Malakas po talaga yung pool of players doon. I mean, iba rin pong iba pong experience na makalaro sila. Hopefully po by next year mas yun ang maging focus. Pero yun nga po, this year APPT po muna tapos magte-training pa po, mas magpagaling para makalaban na po doon sa International Paddle Federation tournaments. Alright, lastly, siguro ang inyong message sa lahat ng mga nais matutong mag-paddle, maging, of course, maging constant communication within your partners, especially dito sa mga dating na mga tennis players, o di kaya yung mga ordinaryo mga sports people natin, sports community natin to try out paddle, uh, of course, to represent the country, and of course, to have an healthy lifestyle, being an athlete, and of course, busy din sa iba't ibang mga careers outside sports. Your message? Yes, to everyone who's interested in learning paddle, I encourage you to try it.
It's very the low entry level to play is lower po than tennis. Parang after a few lessons, kaya na pong mag-match play kahit walang background sa any racket sport. Masaya po talaga siya kasi lately nga po madaming nagpi-pickleball din at tennis. Very similar po yung sport. But what makes it different po is meron kayong mga walls sa paligid na parang magiging combination ng squash. So may interesting po talaga yung sport. Yun nga po, if you want to play for fun, madami din pong events na ladies night or mixed socials. Very, very social po ang paddle. Lagi pong may event din. Hindi lang po national tournaments ang meron, pero meron din pong tournaments for beginners, for low intermediate and high intermediate. Madami din pong events na clinics po na ino-organize din ang Philippine Paddle Association. Yung huli po, meron silang ginawa with Atleta Filipina. So yun po, try niyo po ang paddle, masaya po talaga siya. And madami pong events na makakakilala din po kayo ng ibang tao. So yun po. Alright, banggitin din natin ilan sa mga nasa top 50 since may oras pa tayo. Apo. Of course, si Lucas ata. Ano yung pangalan ng Lucas na yun? Jessica Lucas po. Ay, Based po siya sa Dubai. Opo. okay, si Jessica Lucas, then of course, number 17. Si Elena Don Magpantay, of course, the president of the founder ng PPA, number 18. Si Joanna Tauyiya, number 20. Si Bambi Soleta, oh, by the way, Opo. si Bambi Soleta is a Opo. national team sa soft tennis. Yes Pero po. unti-unti nag-transition niya sa paddle. Siya po ay nasa top 23. Si Robbie Yes po. Castillo, I think nakabase ata siya sa Dubai din. Dubai din po. Yes Oo, po. number 29. Maya Balse, lagi ka-partner ni Alena Don, number 32. Si Sarina May Arevalo, is a tennis Po. coach nga pala, number 32. Bebs Abrillo, number 39. Mayan Capadocia, isa rin dating Tennis top din po. dating top 1 na tennis, number 42, at si Mayumo Jane Toribio, number 45. And then sa mga nakalalakihan, meron sila Derek Santos, number 17, Jason Lapidus, number 23, Duan Santos, number 33, Lazaro Cornaglia, number 39, and of course, RJ Lan Canizares and Mark Gulpo tied at number 50. So, iba't ibang mga sports ang pinanggalingan. Karamihan sila sa kanila tennis, pero unti-unting na-embrace na nagpapakilala ng gusto sa paddle. Anong sasabi mo dahil marami nag-inganyo talaga na sumubok at matuto mag-paddle, lalo na yung mga ex-tennis players natin. Actually, mas maganda po talagang background ang tennis sa paddle. Yung foundation po na meron ang tennis players, maganda po siyang simula sa paddle talaga. Kaya kung yung mga tennis players po na gusto pa rin maging active sa sport at gusto maghanap ng ibang sport, ini-encourage ko po kayo mag-paddle. Madami na rin pong ibang tennis players like binanggit po ni Gab na mga kasali ngayon sa tour. So masaya po siya talaga. I think magugustuhan din po nila. All right. So, very fun at makabuluhan talaga ang naging discussion ninyo with Attorney Jess. So, nabitin ng oras. Kaso nga lang, kulang nga lang sa oras. But thank you so much for having us here dito sa ating program. But before we say your last message or appreciation message to all our supporters, thumbs up muna tayo. Thumbs up and smile. 1, 2, 3. Okay. So, Attorney Jess, your final message or your shoutouts na rin sa lahat ng mga taga-suporta ng paddle. And please invite us to watch you sa Philippine Paddle Nationals dyan sa may Manila Paddle Club sa BGC this coming May. Your shoutouts and of course your final message. Yes. Hi everyone. I'm inviting you all to watch or even join the nationals ng Philippine Paddle Association this May 4 sa Manila Paddle Club. Yun po, sana po mas marami po tayong mag-try ng paddle at mahiligan din yung sport katulad ko. I think right now we need more players nga po kasi hindi pa po aware masyado ang mga Pilipino sa paddle. But it's very fun and
Madami pong activities and events involved dito. Sana po mas madami tayong maglaro. Yun po. Salamat sa suporta at sana makita ko din kayo sa paddle court soon. Oo, at maybe someday magko-cover din tayo dyan ng paddle and of course nationals. Kami o ako o di kayo yung aming mga Opo. photographers natin on site dyan ko sa paddle. But by the way, yung ating final, of course, yung mga gustong pasalamatan on your behalf. On my behalf po, I want to thank Philippine Paddle Association po, Manila Paddle Club, kasi part po ako ng team ng Philippine Paddle Association and I train in Manila Paddle Club. I also want to thank the sponsors of the association, K-Swiss po, Rudy Project Philippines, Pace Rehab, and yung family ko po, sa suporta po nila, especially my dad po who's advocating for yung journey ko po ngayon sa paddle. Ayun po. Thank you po. And of course, thank you so much again, Attorney Jess, for your time to share your paddle journey. And we look forward for more achievements and more successes to come, more medal finishes to come sa inyong piniling sport, which is yung paddle. At sana, nabagit natin, mas maraming Pinoy ang matuto, maengganyo, maimbitahan sila na maglaro either for fun or either representing the country itong paddle na sinasabi natin sa mga fast rising paddle sports sa ating bansa bukod pa sa pickleball at iba pa mga sports na non-mainstream and gusto natin ma-feature highlight po natin. So Attorney Jess, thank you so much and we'll see you around and mag-usap ulit tayo sa mga susunod na araw. Kung meron kayong malaki pang achievement na matatamo ninyo sa inyong career. Alright? So thank you so much and have a great day. Bye-bye po. Thank you. Thank you so much, Gab. Thank you so much, Sports Corner. Thank Salamat you. po.